Shoutouts ni kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Gina. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian. Let's get lit. Kay Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa pista Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan lit. Judge Gina, Let's kasi get lit. instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag-I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, another request battle na naman ang re-reviewin natin. And ito yung battle ni Poison 13 versus Romano. Rest in peace kay Idol Romano. And ito, nabakbakan to kasi alam ko buo pa ang 3GS nung time na to eh. 'Di ba? So puta, anong klaseng battle to? Alam ko napanood ko na to before pero 7 years ago syempre, puta. Sa dami na nating napanood na battle, amateur, medyo nakalimutan ko na kung anong klaseng battle yung naganap nung gabi na to. 'Di ba? 7 years, so ano ba to? 2018. So tagal na pala na ito, no? 2018. Pero parang kung iisipin nyo, parang kailan lang eh, no? Pero yun, shoutout kay Joff Ignacio sa nag-request ng battle na to. Tol, pasensya na kung natagalan sa pag-review ng request mo. Pero yun nga, lagi ko itong sinasabi sa inyo, lahat ng request is mare-review. Medyo matatagalan nga lang kasi syempre, sobrang daming nakapila, 'di ba? So 'yun, wag natin patagalin. Joff Ignacio, shoutout sa iyo. Sana mapanood mo pa tong review ko sa request mo na to. Okay? Game. On division represent 2 minuto. Unang banat, pakinggan natin Romano. Yo! B-side game! Game. Yo! Game. Poison 13! Alam mo bang malas ka ngayon? Kasi tong event di man 13, pero Friday ngayon, kaya B-side game! Okay. Yo! Nung laban niya kay Lanceta, naknampu siya ang emote. Ginamitan niya daw ng puso, kaya mas motivated pa siya sa mga fans ni Mot. Ugok! Last battle na to mga bok, magkasama kami ni Mot. Bago matapos yung laban, biglang nag-rhyme scheme tong supot. Sabi niya, yo, baka isipin nyo, estilo na lang ni Mot, hindi ko pa na-a-apply sa rap boy. Baliktaran? Yon ba? Alam nyo ba kabaliktaran ng yon ba? Abnoy! Yeah! Takina, grabe ang bigat. Nung narinig ni Mot yung baliktaran mo, di maipinta yung mukha kung paano magre-react. Kasi multi, bars, jokes, flow, delivery. Di ba sabi mo lahat ng mahirap sa battle rap para sa iyo Manilang pre? Oh, ba't para yata nakakapagtaka? Lahat ng mahirap sa battle rap Manilang sa'yo? Bakit kailangan mo pang gayahin yung estilo ng iba? Utang ina ka? Ang yabang-yabang yung bibitawan mo, ganun lang pala. Abnoy, yon ba? Baka mamaya mag-rhyme scheme ka ng tamod, modta, jakol, kolja. Tangina mo, no? Yo, tapos ang hilig mo pa magpaawa. Hindi ka naman nakakaawa, hayop ka. Si Righteous One ngang lumpot, di magamit yung paa, di ginamit, kapansanan niya. Tapos ikaw, pati ba naman sardinas nung aspakan? Sa laban, ipinangalandakan mo. Sa bagay, nung narinig ko yun, kahit paano, naawa ako. Kaya mo mamaya sa labas, kain tayo ng spam. Akin yung laman, yung lata sa'yo. Ngat-ngatin mo. Pero luhod, dalik sa lupa. Ganyan daw magbigay galang kay Allah. Wala ka na bang ibang maisip, hayop ka? Masyado ka na yatang nagiging bastos at madada. Baka mamaya gulpiin ka ng mga Muslim wala kang magawa. Pag-iisipan mo rin kasi yung sasabihin mo.
Hindi masama na rumispeto sa relihiyon. Nakakatawang ayaw mo sa DVD ng Muslim, pero sa flip-top biglang naging pirata ka na din ngayon. Okay. Tangina. Tapos Jack Sparrow. Pati ba naman yung mga Hindi ko lang, nakalimutan ko kung sino yung kalaban ni Poison noon, yung ano siya. Si ano ata eh. Hindi ko alam kung si J. King ba or si Cripply. Hindi ko na matandaan kung sino yung kalaban niya noon. Basta yun, nagano siya. Or baka nga mali, wala pa doon sa mga nabanggit ko eh, no? Yung nag-Jack Sparrow siya. Ahon yun eh. Ahon, alam ko day 1 yun ng ahon eh. Ahon 8. Diba? Hindi ko na matandaan. Basta, ayun. Yun naman yung reference na sinasabi ni Romano dito. Puno nyo sa bataan na namayapa na. Sa battle, sinasali mo pa yon. Alam mo kung nabubuhay lang yung mga ninuno mo, malamang pinatay ka na nun. Kasi nakita nyo itsura na ng day 1. Tangin na nag-costume pa to ng pirata. Nagmukha tuloy pirated yung video ng ahon. Pero pag pirata yung laman ng video, di ko na pinapanood ng matagal pag ganon. Kaya pababa ko na lang tong raratratin ng usi ngayon para makita natin yung pirata kung paano tumalon. Kasi nga nung laban mo kay Zenon, yung kilos mo doon, halatang invento bro. May nalalaman ka pang Dempsey roll ni Ipo, pero yung galaw mo sa video, Fernando po. Tangina, FPJ. Pacquiao ka Poison. Ano yun? PJ? Poison, Pacquiao ka Poison. Teka. Isipan ko lang ng meaning yung J, baka sakaling maitawid ko to. Wala talaga akong maisip sa J kundi gawing karit at ipanggilit sa leeg na to. Kasi di ba tinalo mo na si J, pero wala kang napamangha. Saka hindi mo kamukha si Ipo, gago, kamukha mo yung coach niyang matanda. Tangina multi-Dempsey roll. Kamugawa. Ulol, pagdating sa multi-bistado, maging aminado ka na lang na mahina ang yung tuktok. Matatawag bang multi-Dempsey roll kung yung multi niya walang suntok? Tangina nga ba mag-set up? Ano ba naman yan, Ipo? Inaanto ka pa yata. Baka mamaya yan Dempsey roll mo kay Kuya Kebs pa tumama. Tangina kawawa tong tunganga, mga humanga sa'yo'y bigo. Maling akala, inakalang ako'y kayang lamunin ng buo. Pwes sapak sa yung bunganga, lagay ng gripo sa tagiliran, pag mumumugin ko to ng dugo. Pipira-pirasuin ko yung katawan, pipinuhin ko pa yung buto. Ultimo logo ng Poison, wala kayong makikita kasi dinurog ko yung bungo. Nice! Try mo na balat, Poison 30! Ganda nung ano, no? Ang ganda ng round 1 ni Romano. Kompleto. Shoutout kay Romano, rest in peace yaw. Sayang, no? Kasi kaya pa sana nating makakita ng ng malakas na Romano eh. Kaso wala eh. Okay, going back. Ang ganda ng round 1 ni Romano, in fairness, kasi tawag dito, naging epektibo, naging effective, yun yung sasabihin ko. Naging effective yung mga references na ginamit niya, yung mga punto, tumatama rin kay Poison. Kaya nagustuhan ko kung paano, tapos yung yung delivery pa ni Romano, casual lang, hindi pa sigaw, pero mararamdaman mo kung gaano kalakas yung impact ng bawat lines na binibitawan niya. So para sa akin, well constructed yon. Tsaka sabi ko nga, pagkakaalam ko, active pa yung 3GS na ito, so magkakagrupo yun. Kaya para sa akin, nakagawa rin talaga si Romano ng mga angles na sobrang epektibo eh. Tsaka yun nga, yung mga punchlines na sineset up ni Romano para kay Poison, kumukonect eh. Tapos yung FPJ, Pacquiao ka Poison, tas yung J, actually hindi naman siya fake joke, pero para sa akin hindi ko na siya in-scorean ng fake joke eh. Alam ko kasi na na yung J is kaya niyang gawan ng ng another statement or another line. So hindi ako nag-isip na nag-joke si Romano sa part na yun. Parang aware ako na na it was a ad-lib para pumasok yung linya na yun, no? Yun. Overall, ang ganda nung performance ni Romano. Powerful yun. Medyo nakulangan lang siguro ako ng
medyo malalayo kasi yung agwat eh. I mean, mahaba yung setup, 'di ba? Mahaba yung setup tapos although nagma-matter naman or nagiging impactful naman yung punchlines, pero feeling ko may may kaya pang maging alam mo yun, kaya pang magdikit-dikit ni Romano ng mga punchlines, 'di ba? Feeling ko nagtipid ng konti lang, 'di ba? Ng konti lang. Pero sa pinakita ni Romano dito, well-rounded, 'di ba? May jokes, may mga punto, may mga bars, 'di ba? So okay 'yun. So effective din yung mga reference na ginamit niya, pati yung mga angulo na napili niya para kay Poison. So Poison, let's hear his round 1. Tignan natin kung anong klaseng round 1 naman yung anong klaseng Poison naman yung magpapakita sa round 1. So game. Game. Pag 3GS yung naglaban, talagang bakbakan hanggang sa dulo. Mapa freestyle rebattles o kahit pa sa ulo, nag 3GS ako kasi. Sasamahan nyo ako'y saludo, tsaka gusto ko ring patunayang hindi si M-Site ang pinaka-cute sa grupo. Pero kalaban ko si Romano. 2x2 semi-finalist at isa buhay 2K15 finalist. Wow! Pare, ang bigat. Rubber na dilat. Grabe magrebat. Marami nang nadali at naakit na bilat, maraming racket at battle pagsikat. Sulitin natin pagiging taas noo mo. Bibigyan kita ng one-hit uppercut, tapos sidekick after that. Talagang bibigyan kita para sa panalo ko. Tawag doon give and take. Naputol man ang aking winning streak, pinapangako kong ang entabladong to ay gagawin kong eating plate. Yung J-King nga nilamon ko, nagtay pa nga ako eh. Panis kasi. Bars! Kinailangan ko patuloy ng diatabs. Kaya anong king? King ina nyo, talagang talo yung king, parang Cubs. Kaya ngayon nyo panoorin kung paano ko paluhurin ang kanyang dalawang tuhod. Tutol ka bro, babawian nyo ako ni J-King. Alam ko namang nagtulong kayo, pero walang silbeyang alalay dahil paniguradong tutumba to. Pinagpuyatan kita Romano, kaya wala akong tulog sa'yo. Okay. At eto tanong lang, sa lahat ng battle MC ng kabanatuan dito sa liga, sinong taga-Bataan ang tinalo nyo? Si Rentaw, tinalo ko. Si J-King, tinalo namin ni Tipsy. Si Harvey, tinalo to. Kaya huwag kayo nagpapaniwala kay Romano. Si Nico nga, tinalo siya. O diba talaga naman, tanga-tanga yan. Yayabangan mo kami, hindi nyo pa nga nararanasang tumalo ng taga-Bataan. Huwag mong sabihin ngayon pa lang, kasi talino gamit ko. Panlalait lang sa'yo. Kanino ka ba kasi nagpapaturo? Basta ako magpapakakanibal ngayon kasi kakain ako ng kapwa at di na ako magpapaluto. Kaya Mr. Roman Calendar, na kahit kulang sa buwan, may bilang pa rin. Di ba dyan kahinirang? Pues ako yung Roman numerals. Kasi yung mga letra ko mismo yung may bilang. Kaya kanina pa ako naaatat na ang Romanong to ay patayin. Oo, naiinip na ako sa yung pagkatalong malagim. Hindi na ako makapaghintay na ang Romanong to ay patayin. Oo, naiinip na ako sa yung pagkatalong malagim. I'm sorry, I'm not patient. Ganun talaga pag magaling. Okay. Konti lang yung agwat ng round 1 nila. Bigyan ko kay Poison 13 yun. Gahibla lang, gabuhok lang na gap or na clearance sa round 1 nila. Parehas silang nagkaroon ng technical, parehas silang nagkaroon ng parehas silang naka 4-bar set, parehas silang may mga technical na punto, parehas silang halos identical yung yung estilo nila. Well-rounded din si Poison, si Romano ganun din. Pero nagkatalo sa sulat, 'di ba? So ulitin natin. Halos identical yung performance nila. May bars, may 4-bar set, may jokes, may mga ganon. Makikita mo 'yon sa rounds ni Romano at sa rounds ni Poison. Nagkatalo lang para sa akin siguro sa kung paano ko napanood yung both round 1 nila, nagkatalo sa bigat ng sulat. Kay Romano,
okay yun, maganda yun. Andun yung napaglalaro niya yung seryoso, yung jokes, yung basta napagmimix niya yun. Pero gaya nga ng sabi ko sa inyo, feeling ko kaya pa ni Romano magsiksik pa ng mas maraming punchlines. Kaya niya pang mag-generate ng mabibigat at impactful na punchlines. Pero hindi ko narinig yun. Pero overall, naging maganda naman yung performance niya. Yun yung punto ko. Sa round 1 naman ni Poison, ayun yung yun yung masasabi kong mabigat yung pinaka pinupunto niya. Tapos yung setup gustuhan ko nga yung yung babawian niyo ako ni J King. Nilamon ko na yun. Nagtaip pa nga ako kasi panis. Tain lupit nun. Kumbaga, ang ganda nung setup, ang ganda nung pagkaka-reference, ang ganda nung reference na ginamit niya yung kay J King, tinalo niya yung Jack Sparrow na pinupunto naman ni Romano sa round 1 niya. Diba? Halos parang rebat eh. Diba? Ang galing lang. So, para sa akin, isa yun sa naging edge ni Poison para magkaroon ng puntong mabigat na hindi ko nakita sa round ni Romano. So, ayun, solid yung first half ni Poison kasi mabigat yung mga binitawan niya. Tapos pagdating sa second half ay nadumikdik na si Poison doon, 'di ba? Yun lang. So, 10-9 para sa akin, hindi siya ganoon kalayo. Sabi ko nga, siguro kung nakapagdikdik pa si Romano ng another verses na nasiksik niya doon, siguro baka tumabla pa to. Pero sa tingin ko, dun sa round 1 na pinakita nila, even para sa akin identical, pero makikita mo pa rin yung kaibahan in terms of returns tsaka bigat ng suntok. Poison 10-9. Yo! Tangina, sagad na ba yun? Eh yung mga bara mo, hindi naman matatawag na pampukpok. Hindi ikaw ang pinaka-cute sa 3GS, gago, ikaw ang pinaka-punggok. Poison? Ano mga baon mo? Galing sa talo, sigurado. Handang-handa to, malamang. Meron yan jokes ni Sinyo, flow ni Saddam, bars ni Balakid, at multi ni Badang. Ay, speaking of multis, hindi ko pala nabanggit, no? Yun, yung multis ni Poison kanina sa round 1, 'di ba? Solid 'yun. Yun. Isa yun sa mga dahilan kung bakit para sa akin nagkaroon talaga ng clearance yung round 1 nila. Gusto mo ng multi? Gusto mo ng multi na malaluni? Malamang tingin niya wala akong ganon. Sa bagay, wala pa naman akong tinatalo nagmumulti eh. Ngayon pa lang magkakaroon. Okay. Kaya kung tingin mo sa sarili mo, ikaw si Looney, maging kalahati ng Team LA sa DPD, hindi na mangyayari yun. Kasi nga tingin sa'yo ni Abra squatting. Kaya wag mo nang ipilit, dudong, lalo ka na magmumukhang tanga. Malabo tong maging Team LA. Kahit maging tandem kayong dalawa. Kasi nga, Poison, Abra, di ba? Poison, Abra, yung PA pare, yun ang mas bagay talaga. Kasi nung dinikit ka kay Abra, nagmukhang alalay ka niya. Nice. Yung setup, no? Kaya kung pagkukumparahin kayo ng hari ng tugma, mas okay na sigurong masabihang panot ka. Kesa naman dyan sa haircut mong pang manok, tas yung malaking nunal mo sa gilid, may buhok pa. Saka ba pinagtihayop ka? Kasi kung titignan, kita namang ang sagwa ng hulma, bro. Tanginang nunal yan, ang laki. Nahiya yung nunal ni Sur sa'yo. Kasi nga kung titignan, tignan nyo mga pre, parang sadya yung pagkagawa. Kung sa nunal ni Ate Guy, walang himala, yung nunal mo, himala pag nawala. Tangina mo, lula. At di ba ayaw mo na ikukumpara kay Mike Andrade? Palagi mong sinasabi na ikaw ay iba't higit sa kanya. Pero kung tutuusin, yung performance mo sa kada battle, yun ang talagang 10 beats tanga. Sagad na ba yun, Poison? Eh, ba't mo ka nagpapetics ka pa? Magkaiba nga kayo ni Mike Andrade. Kasi first round pa lang ng isa buhay, tangina X ka na. Buti pa si Looney, buti pa si Tipsy, tinalo man ni Looney, at least nasa semis na siya. Eto, nung tinalo ng Makatang Hibang tong lula, abalalong naging wangbu. Kaya anong Poison 13 versus Invictus Part 2? Fuck you! Mas magandang maulit, Sir Ari, Crazy Trick versus Poison sa labas ng venue. Crazy Trick. Kaya pagbigyan mo na ako, bossing. Minsan lang naman sa'yo hihiling to.
Pag inulit mo yung battle nila sa labas, yung date ng event, itapat mong may bagyo. Taki na, ito na ba yung pambato ng Bataan? Hindi na kailangan ipagsigawan sa utak niyang mukha, kita naman. Siya yung pambato ng Bataan. Eh, gumawa nga ng kanta yan tungkol sa shabu eh. O, di ba? Totoo to, kahit ngayon mismo, i-YouTube nyo pa. Poison 13. Ang title, Shaba. Tapos yung lyrics, ganito. Inutakan mo ako magmula nang maging sayo. Inubos mo yung pera ko. At yon ang pera na naging bato. Oh, shit! Tangina, love trip ka, tangina mo. Inubos mo yung pera mo sa bato. Tapos magre-reklamo ka kay Lancet, ang sardinas na lang ulam nyo. Itigil mo na yan kasi bro. Kakagamit, di ka naman nagiging matalinghaga. Mata mo lang yung lumalalim. At saka, hindi ka na kumakain. Ano pakiramdam na yung umagahan mo sa umaga, nagagawa pa ulit umagahin? Kaya ba, di mo pa napapansin? Lahat ng laban na to sa ahon panalo. Eh paano? Walang tulugan sa pagsusulat. Kaya ako nasabing yung tira ni Poison ay DB10. Dinaig mo pa yung event ng ahon, hayop ka. Yung ahon hanggang day to lang, ikaw ilang days kang gising. Pero malamang yan ay itatanggi niya din. Kasi mapagmalinis si Lacson. Si Lacson, mapagmalinis talaga to. Gago! Palu ka lang, kaya wala silang makitang korap sa mata mo. Alam kong angulo mo rin sa akin to. Pero kabaligtaran ko na yan. Alam yan ni Enigma. Kaya bago ka... Ano ba sasabihin ko? Ang galing ni Romano sa battle na to. Confident siya sa lahat ng binibitawan niyang mga lines, mga verses. Tsaka parang para sa akin parang hindi niya binabattle si Poison. Kumbaga parang kinukwentuhan lang niya. Ganun kalinis yung yung performance ni Romano. Tsaka lupit lang kasi ito pa yung Romano na masasabi natin hindi pa nagcho-choke, hindi pa nagkakaroon ng mga stumbles. Ano mo naman ang linis ng performance, 'di ba? Sayang talaga si Romano, men. Punahin mo muna 'yung sarili mo, baka sakaling matauhan ka sa bibitawan mo na linya. Kasi ikaw, puro ka lang paawa. Ako laging taas noo. Kaya paano mo mamaliitin to? Hindi naman sa pagyayabang bro. Hindi ako nakapagtapos. Pero ako ang nakapagpatapos ng misis ko sa kolehiyo. Ito pala yung sinasabi ni Unico nung naglaban sila. Panood nyo na ba yung laban ni Romano tsaka ni Unico sa PSP? Na-review ko yun eh. Yan, ito yung mismo. Tapos biglang, line marking yun. Tapos di ako nakapagtapos, pero napagtapos ko yung asawa sa kolehiyo. Tapos boom, sinumbatan, sabi ni Unico. Sayang no, tangina di pa kasi natuloy yung namin eh. Sayang kung ito pala yung ni-review namin ni Unico no. Lalabas yung na yun. Siguro sana pa rin, sana matuloy pa rin yung collab namin. Hindi kasi natuloy na itong week na to kasi busy. Sana matuloy. Ng misis ko sa kolehiyo. Kaya isa lang ang malinaw ngayon, Marco. Yun na yan pwede kitang pagmalakihan. Pero hindi ka pwedeng mangmaliit. Pwede kang makasabay, pero hindi ka pwedeng makahigit. Oo, pwede kang maging iba, pero hindi ka pwedeng maging sila. Hindi ka pwedeng maging salarin, pero pwede kang maging biktima. Kaya nga hindi ka pwede dito. Kung pagiging halimaw ang batayan, hindi ka pwedeng maging siluni, pero pwede kang maging tao lang. Hindi pwede yung pwede na. Ano, gets mo ba, Marco? Na ngayong gabi, isa lang ang malinaw, gago. Yun na yan, pwede kang lumaban, pero di ka pwedeng manalo. Lakas! Inang lakas, men. Hindi mo pwedeng hindi mo pwedeng baliwalain yung skema ni skema ni Romano sa part na yon, sa bandang dulo. Sobrang ganda ng
gawa niya doon, pagka-construct niya. 'Di ba? Ang dami niyang ginawang reference, pero yung pinakapunto is iisa lang, 'di ba? Ang ganda nun. Tangina. Actually, no comment nga ako eh. Pero ibang klaseng Romano 'yun, tol. Ang lupit lang. Namangha lang ako doon sa ano niya. Pangaral eh, no? Parang pinangaralan niya si ano eh. Parang pinangaralan niya si Poison sa ano na 'yan eh, sa Ender na 'yun eh. 'Di ba na? Hindi ka pwede maging loony, pero pwede ka maging tao lang. Connected pa rin eh. Loony, which is kanta niya tao lang. 'Di ba? Ang dami niyang ginamit na references, tapos sanga-sanga. Ang galing ni Romano doon. Ang creative ni Romano doon. Ayun yung pinaka best adjective na masasabi ko doon. Creative. Ang creative ni Romano. Pero ang haba lang ng round niya. 'Di ba? Medyo sobrang haba lang. Medyo napapansin ko na medyo hindi naman siya totally dragging. Hindi naman dragging kasi kumokonekta naman eh. Tumatama naman yung mga suntok eh. Hindi siya dragging para sa akin. Ano lang, akala mo lang tapos na kasi para sa akin yung ibang lines ni Romano ender na eh. So sabi ko tapos na. Tapos mag-i-spit na naman siya. Tapos alam mo yun, akala mo ender na kasi pang ender na yung mga binabana, tapos meron pa pala. Gets nyo? So yun, feeling ko mabigat na round yun para kay Romano. And we'll see if kayang ibalik ni Poison yun. Game. Yo! Pati nunal ko, dinawit mo pa. Wala nang buhok, inahit ko na. Tsaka hindi yan nunal, tanga. Balat yan. Tignan mo, sir. May 3 star. Oo, may 3 star yan. Diyan naakit si Marian. Sarap kong sampalin ng tsinelas, mga 300. Yung Spartan. At saka ngayon ka lang ba nakakita ng simbolo ni Sir Kiko nasa Pisngi nag-exist? Tawag dyan 3 stars and the sun, pinaka-latest version nga lang, kaya Eclipse. Puta na. Apok! Alam kong bad trip ka sa kupal na to. Pero yung lihim na binunyag mo, ako talaga ang tunay na saksi at nagtago. Romano, isa kang basura sa loob ng liga. Kaya dapat nang ilabas ang baho. Kasi hindi na daw siya addict. Nagbago na daw siya. Palakpakan natin si Romano. Mas lamang pa nga sa'yo yung pisngi ni Aklas. Bukod sa boses mo, wala ka naman talagang inimprove at nilakas. Pinaikot ka ng tipsinyo sa mga bagay na hindi mo alam. Pero kulang ang detalye ang kanilang nilabas kasi alam ko na hindi mo rin alam na ako ang sumulat ng round 1 at round 2 mo sa laban nyo ni Batas. O ano, nagulat ka? Ako nga rin nagulat eh. Pero wag kayong mabibigla. Seryoso. Walang nakakagulat. Kasi tong idol nyo noon pa man, kay Say Rodriguez na nagpapasulat. Kaso ang malas mo, busy siya nung mga panahon na yon, kaya hindi kanya maasikaso. May laban din kasi siya kay Invicto sa World War, kaya tinawagan niya ako. Sabi niya, "Hello boys, nagpapasulat na naman sa akin si Romano. Tulungan mo ako tol, bibigyan niyo daw ako ng 10,000. Pero aso kang kausap, kasi wala ka man lang inabot kahit 10 piso. Kaya hindi na namin pinasa yung round 3. Nag-joke tuloy si Gago. Tapos si Say pa yung sinisisi mo, pinagmumura mo pa yung tao. Tangina, peke lang pala lahat ng inyong inakalang galing sa kanyang dinahasang talim. Binigyan ko ng multi at bars, pero di niya kayang dalin. Nakakahiya ka? Hindi mo alam na sa akin galing yung mga multi at laro mo dun pare. Nabuking ka tuloy. Ba't kasi dun ka pa nagpapasulat sa kagrupo ko dati? Ghostwriter mo, ako ghostwriter. Tangina. Malaking question mark. Yan pare. Mark Ansabe, Mark Anyare, Mark Andrade, suporta, pumorma, tutor ka, di lang isa ang utak mo kasi may tumor pa, putang ina. Masyadong mahaba. Putang ina, masyadong mahaba. Basta marami pang iba. Yun yung mga linya ko nung wala pa ako sa flip top. Oo, dating-dati pa. Kaya nagkamali ka ng taong kinalaban at pinagbuhatan ng silya. Ako yung bago sa ating dalawa, pero bakit ikaw ang gumamit ng mga pinaglumaan kong linya? Pero sige. Okay.
Ako na Wannabe Looney. Ako na yung paawa. Ako na yung squatting kung titingnan nyo sa maraming anggulo. Ikaw na sikat, ikaw na magaling, ikaw na maayos ang buhay at maraming natamo pero malaking sampal sa'yo na hindi ako nagpapasulat. Hindi ako nauubusan kasi maraming dala to, pero wag kang mag-alala Romano. Di lang ikaw ang sinulatan ko dito sa liga kasi marami pa kayo. O ano, magaling ka magrebat, di ba? Sige, magrebat ka. Ngayon mo ko balian ng sungay, pero sa rebat mo lang ako kayang bawian. Ikaw kaya kitang bawian ng buhay. Okay, round 2, Romano yun. Wala nang mahabang explanation. Para sa akin, malayo yung gap ng round 2 ng ni Romano at ni Poison. And kung ikukumpara naman natin yung round 1 and round 2 ni Poison, malaki din yung naging pagitan nun. Ang lakas ng round 2 ni Poison eh. Multis, well-rounded na elements, 'di ba? Na pag-mix niya 'yon. Then pagdating sa round 2, hindi convincing eh. 'Di ba? Hindi convincing yung Ghostwriter, sinulat yung rounds 1 and 2 kay Batas, against Batas. Tas yung Hello Poise, basta hindi siya convincing para sa akin, kaya medyo hindi ko nagustuhan yung yung pinaka buong round 2 kasi konektado eh. Magkaka-connect yung ginamit na reference ni Poison eh. 'Di ba? Magkaka-connecta. Kaya kapag yung isa lumaylay, wala na, hindi laylay na din yung iba. Then kay Romano naman, yun, isang superb performance yun para sa akin. Ang laki ng binaba ng round 2 ni Poison. Bibigyan ko to ng 8 puntos. Hindi talaga siya convincing sa akin yung ginamit niyang reference, hindi ganoon kalakas, hindi ganoon ka-impactful compared to his round 1 na sobrang tindi. So, yun, round 1, malinaw yun, Poison 13, pero gahibla lang, binigyan ko ng 10-9 yun. Pero pagdating sa round 2, bibigyan ko ng 9:8 in favor of Romano, kasi para sa akin, 1 and 2 ni Romano, parehas, consistent. Actually, parang mas malakas pa nga yung round 2 ni Romano compare sa round 1 niya. Pero i-assist ko siya ng 9 points kasi para sa akin mas malakas pa rin. Better round pa rin yung round 1 ni Poison eh. Kung ikukumpara ko siya, Romano pa rin yun. Poison 13 pa rin yun. Okay? Gets nyo? Sana naintindihan nyo yun. And 1 Poison 13, round 2 Romano, malinaw yun. Ang laki ng agwat. Round 3 deciding. Pakinggan natin to. Yo! Tangina, napakahaba, wala malasuntok, pero sinalabas na lang maibunyag. Sa ganyan diskarte, tangina, hindi ka matatawag na tanyag. Eto na ba yung Poison nyo? Isang rebat ko lang kaya ng tumumba ng tanga. Hindi lang kita babalian ng sungay, pupugutan pa kita. Ha? Kaya mapunta naman tayo sa mga kanta niya. Yung mga kanta ni Poison, halos lahat puro classic talaga. Sa dami mong kanta, promise, wala akong pinakinggang kahit na isa. Tapos dinidis mo pa yung mga nagtatrap. Huwag ka mainggit sa isang bagay na hindi mo kayang gawin. Palibasa, 2018 na, yung bagsakan mo sa kanta, dagtang lason pa rin. Kaya manatili ka na lang sa ganun. Para sa'yo, yun ay mas mabuti pa. Ikaw ay lason sa rap battle at cancer sa musika, tangina ka. Lakas pa ng lobo nga muni ng kulabo si Abra. Ano naman feeling mo, papatulan ka? Ulul, yung hit song nun sa YouTube, 22,000 million views. May PAMAS award pa siya ngayon. Kinikilala at respetado ng mga tunay na maton. 22,000 million. Ano yun? 22,000 million views, gago. Ulul, yung hit song nun sa YouTube, 22,000 million views. May PAMAS award pa siya ngayon. Kinikilala at respetado ng mga tunay na maton. Kaya ano itatapat mo sa gayong manon? Yung love song mong minamahal kita, butang ina, baduy. Walang nakakabilib. Bakit ba kasi inispit ko pa yung lyrics para tuloy ako naglabas ng basura sa bibig? Eto na ba yung Poison sa battle? Kahit ilang bote ng laso ng ipalamon sa akin, tangina hindi nakakanginig. Kaya nung nalaman kong ito makakalabang ko, hindi na ako nagdalawang isip. Agad tinanggap ko, kaya sana matanggap mo na mas lalo kang maliliit pag ako nang maliit sa'yo. Kasi pinanganak akong matangkad. Kasalanan ko ba yun? Ikaw kung mamatay kang pandak, hayop ka, kasalanan mo na yon. Kaya wala kang pwedeng ipagmalaki ngayon. Kasi unang-una, hanggang balikat lang kita. Ngayon ikaw ay natapat sa kumakatay,
Pero yung matadero na to ay maawain pa sa iba. Kaya puputulin ko ang yung kamay at braso tang ina. Pero di ko na isasama yung binti. Malamang pag naputil pa yung binti mo, hanggang binti na lang kita. Kaya poison tayo. Poison tayo. Lahat ng sumusuporta sa liga, tumayo. Lahat ng rumerespeto kay Enigma, tumayo. Tangina to, hari ko, walang respeto sa'yo. Poison tayo. Ang babaw lang ng salita na yon. Kaso di pa yata na-gets ng puta. O baka kailangan ko pa magbato ng damit para lang may makakuha. Sila may gusto? Di na kailangan. De, joke lang, sa inyo na lang yan. Isang pirasong t-shirt, maliit na bagay pag ganon. Meron din akong clothing ni Poison. Sino may gusto? Sino may gusto? Sinalahula clothing. Sa inyo na rin yan. Gawin nyo singahan ng sipon. Tangina Romano versus Poison. Palistong, puro forma, puro yabang, puro angas tang ina. Puro pandadamay, puro sumbat, puro paawa, puro kabaduyan lang yung dala. Tapos sasabihin mo pa na yung katauhan mo sa hari ng tugma na hubog. Gago ka ba? Ni minsan di nagsuot si Looney ng fitted na pantalon at Converse na hanggang tuhod. Tapos, siya lang daw ang may kakayahang makipagsabayan sa kinta. Abay, hibang na tong timang kilabutan ka naman sa binibitawan mo na linya. Kasi bilang pag-idolo kay Looney, dapat daw hindi ginagaya. Hinihigitan. Kabago-bago pa lang sa hari ng tugma, wala ng respeto yung gago na to. Kaya wag ka na magtakatang ina mo. Kung gaano kataas yung pagtingala mo kay Looney, ganun din kababa yung tingin niya sa'yo. Ooh. Tangina, siya daw ang Looney pinabagsik. Ganda nun. Pero para sa akin, hindi. Kadire, lintek tong lintana, dura ng hare ang sipsip. Sa kalang lubed sa leeg, dama mo na ba ang higpit ng maliit tong maliit, kaya gante ay bigte. Mga nga papagbaba pagkat putol na kanyang dalire, kamay braso't binte. Mararamdaman mo na ngayong wala kang silbi. Bilang Romano at respeto sa kasama kong hari, ganyan ako magsilbi. At pinaramdam ko lang kay Poison Pilato kung gaano kasakit ang ganti. Last na, sir. Ano, overtime na ba tong round 3 ko? Sinadya ko na talaga to. At least yung binitawan, walang tapon. Ikaw, overtime na nga, tangina ang hihina pa ng baon. Hindi ako katulad mo, na dahil lang sa time limit kaya tsambang nakakatodas. Wala akong pakialam sa time limit kasi ngayong gabi, mamamatay ka nang wala sa oras. Okay. Uy, gagi. Matapos na pala. Hindi ko na-expect na patapos na. Okay. Crucial yung round 3 eh. Crucial to kasi tabla yung rounds 1 and 2 natin. So, gusto ko man magbigay ng komento sa round 3 ni Romano. Pero sa tingin ko, i-hold ko muna. Hold ko muna, guys. Kasi I need to makita muna. At mapakinggan muna yung round 3 ni Poison. Crucial eh. Crucial to, men. Eto na ang huling yugto. Nakahanda na akong makipagbastusan sa'yo. Round 3 na, syempre. Kantuta na to. Alam mo bang nakipagkita sa akin yung mahal mo? Nung nahuli kanyang nang bababae, aba si Gaga ang emote, nagdadabog-dabog. Sabi niya sa akin, Poison, gantihan natin si Romano. Kaya yun, tinira ko ng walang kaabog-abog. Pinatikim ko siya ng 8 inches, kaya yung kepyas niya sabog-sabog. Kaso, sobrang flat ng suso nung dinodog style ko, walang kaalog-alog. Pagsabihan mo siya, napakahilig. Biruin mo, gusto niya pa rin kahit inaantok na ako. Ba't ka nga ba nag-asawa ha? Para ano? Para may kinakantot tayo? Pasalamat ka kasi kahit ang pangit ng basya mo, pinatikim ko siya ng popoy. Yung etits mo daw kasi totoy. Sobrang pangit niya pag nagsama-sama sila ng mga ex mong hipon, tawag doon, okoy. Lospag. Tanga na, dahil sa flip top, naka-pick up ng bitch at chick sa alabang. Kahit hipon, di daw tapon ulo, malamang. Ano yun? Alamang. Tanga na, sige sabihin na natin hindi totoo. Pero masakit, di ba?
Oo, ganyan din yung ginagawa nyo sa iba. Pag kayo yung nangungupal, okay lang. Pero pag kayo yung kukupalin, masyado kayong mareklamo. Tulad nung nirilto ko si J. King, kinumpronta mo pa ako. Ikaw pa yung apektado. Pero nung dinamay mo si Apoc sa battle nyo ni Batas, umurong yung bayag mo. Umatras yung burat mo. Napakayabang sa entablado, pero nung kinumpronta ni Apoc, tumakbo. At speaking of battle nyo ni Batas, alam kong hindi ka maka-move on sa pagkatalo mo sa kanya. Pwes, papaalala ko sa'yo yung ginawa niya nung ahon. Lakas no? Binigyan niya ng tulog to at hindi niya pinabangon. Ginagaya ko Batas kasi sa Pinas ang batas ay nilalason. Ganyan talaga ang sistema. Ang adik ay nilalamon. Ba't sa batas siya ay nag-choke? Kala ko ba freestyler to? Hindi ako photographer pero right angle pag nag-shoot. Kalaban mo sniper bro. Isa ka lamang pussy bitch. Wala kang punch at tiger claw. Leftover bars ko solid waste. Kaya pala basura ko recycle mo. Maraming mas makakagets pag kinantot ko kanyang air mats. Kaya pinatikim ko siya ng anal sex. Nilabasan pa siya kasama gearbox. Yak, puta, Siya'y aking pinagbigyan kapalit ng iPhone at Air Max. Kulay ng pekpek niya Jamaican. Putang ina yung bulbul niya dreadlocks. Nilagyan niya ng lason sa flip top. Kaya sinasabi niyong ang bobo ni Enigma. Pero nakikinabang din sa pag-angat ng hip hop. Kasi todo din ang kita. Hindi ako wannabe luni kaya please stop. Ako ang Mokoji ng liga. Ito'y pusoy at malaki ang chance akong mag-lock. Yeah! Na parang John Lloyd at Shaina! At last, oo, natalo ako kay Abra. Aminado. Dahil ako ay pumalpak. Butataan nung dumakdak. Pero may mga bagay talaga na makikita mo lang ang tibay kapag ito ay bumagsak. Diba? Sabi ko sa inyo, crucial yung round 3 So, sa tingin nyo, sino panalo sa round 3? Pwedeng kay Romano yun, pwedeng kay Poison. Pero, sa tingin ko, mas magkakaroon ng explanation or clarification kung si Poison ang iboboto ko Diba? Ganito yan. Sabi ko, kailangan ng clarification diba? So, alam niyo naman kapag bibigay ako ng judgment sa mga ganitong crucial, alam niyo naman pinapakinggan ko muna yung last round nila ng sabay. Tapos saka natin bibigyan ng judgment. So, sa tingin ko, naging maganda yung atake ni Romano doon. Hindi naman siya totally dragging, pero nasa average na performance. Pero hindi, feeling ko sa akin lang, hindi kasi umangat yung performance level ni Romano. So, what do I mean? Hindi sumapat yung performance ni Romano para pantayan yung 1 and 2 niya na performance. 'Di ba? Feeling ko ito yung pinaka mahinang round ni Romano Itong round 3. Sobrang bagal ng momentum. Sobrang bagal. Then kung yun nga sabi ko nga sa inyo, kung i-compare nyo sa round 1 and 2, makikita nyo na malaki yung kaibahan ng 1 and 2 sa 3. 'Di ba? So medyo pababa yung round ni Romano. Tsaka sa round 3 ni Romano, may mga angulo na umulit, yung Looney, 'di ba? Basta may mga umulit na angulo dito kaya medyo less impact talaga. Then round 3 ni Poison, sabi ko mas maraming clarification kung si Poison ang bibigyan natin ng boto. So unang-una yung huli niyang ginawa, yung imitate kay Batas. Sobrang effective noon. Hindi mo pwedeng i-disregard yun. Hindi mo pwedeng sabihin na hindi ko i-count yung Batas style niya. Hindi mo pwedeng sabihin ganun kasi tumatama yung pwede mo sabihin ganun, pero titignan mo pa rin yung content, yung sulat niya, kung ginaya ba niya si Batas tapos hindi tumatama yung punchlines. Useless.
'di ba? Pero ang ginawa kasi ni Poison, ginaya niya si Batas tapos lahat pa ng mga inispit niya, halos lahat doon tumatama. Kaya para sa akin, it was a successful mimicry ba? Something. Basta successful yung panggagaya niya doon. Kaya bibigay ko yung round 3 kay Poison, 9:8. Weakest round ni Romano yung round 3. Then kay Poison 30 naman, malakas yung round 1 niya. So sa tingin ko, rounds 2 and 3 ang magkapantay. Okay? Ay, hindi, sorry. Rounds 2 and 3. Ahead ng konti yung round 3 niya dun sa round 2 niya na binigyan ko ng weakest round naman. Okay? Round 2 ni Poison, same dun sa round 3 ni Romano. Kaya tabla yun sa 8. Gets? So, round 1, Poison 13, 10:9. Round 2, Romano, 9:8. So, that's 18 points all. Pero pagdating sa round 3, ibibigay ko yun kay Poison sa score na 9-7. 9:8. Sorry. So, 26 points for... Ano ba ako? 26 points for Romano. Then, 27 points naman para kay Poison. 1 and 3, Poison 13. Round 2, malinaw yan para sa akin na Romano. Ang laki ng agot nun. Okay? Kung titignan mo naman siya, kung maglulook ba kung mag-step backward ka, then look over all picture, makikita mo rin na mas concise, mas pang battle yung performance ni Poison. Andun yung well-rounded, andun yung technical, andun yung mga line marking, di ba? Setups, impactful punchlines, andun eh. Props kay Romano, effective yung ginawa niya, but sa tapatan na ginawa or sa tapatan na nangyari, umaangat si Poison ng iilan sa bawat rounds. Ganon siya. So, yun, kung hindi si Poison 13 yung kalaban ni Romano dito, baka kinain niya kung gano'n yung material na gamit niya. Okay? Yun lang. Poison. Judges. 13 versus Romano. Let the guys, pambeses para sa kanilang pareho. Yeah. Bota ng Horado. 5-0 magigay para kay Poison 13. Grabe, ang laki ng agwat 5-0 Tingin ko lang, Sarah Brothers. Galietes, William Salud, Edward, Alili. 5-0? Parang deserve ni Romano ng 3-2 dun Para sa akin, deserve ni Romano yung 3-2 dun. Mauna na ako, yeah. Yun, round 1 kay Romano, 2-3 kay Poison. Ganun. Yeah. Ilustrado out na pwede kayo umorder sa pricing page, pwede kayo bumili sa Astrovision or dito, sigurado meron dito. Round 1 binigay ko kay Poison, round 2 kay Romano. Yes, Romano. Round 3 kay Poison. Mas nadala nila yung bawat round na yan. Mas nadala nila nung kung sino man nakakuha ng round. So, solid. Tsaka, syempre, sino ba di matuwa sa ganun? Yeah. Hindi ako ginaya ng 2018, ako magkakampyon! Yo, Waski, manas 1 and 3, binigay ko kay Poison. Yes. Ang lakas nung second ni Romano. Oo, ang lakas yun, nun. mas lumamang talaga si Poison. Kitang-kita naman natin kaya Poison. Kampiyon, tingnan natin. So, kay Poison 1 tsaka 3. So, Poison 2-1. Teka. Round 1, bigay ko kay Poison. Round 2 kay Romano. Yes. Round 3 kay Poison. Para sa akin talaga, mas Pare-pares kami ng boto. Rekta talaga yung kay Poison 13. Pare-pares kami ng boto.
dahil matagal yung oras niya, may mga medyo matagal yung setups niya. Pero yun, maganda yung laban, pero Poison 13. Diba? Pare-pares kami ng boto halos, diba? Si Mickey D lang yung si Mickey D lang yung iba yung boto yan. Ibang battle ata yung napanood ni Mickey D eh. Diba? Pero from Batas, Husky, Plasma, sino isa? Marshall, diba? 1 entry daw. 1 entry daw is Poison, di ba? Pare-pares kami ng naging hatol doon. Yun lang. Di na ako magbibigay ng mahaba pang explanation kasi sa tingin ko na nasabi ko naman na yung mga gusto kong sabihin, tsaka doon pa lang sa scoring ng judges, pare-pares kami, kaya panalo na ako doon, tol. Yun lang. Shoutout Joff Ignacio, sana nagustuhan mo kung paano ko reviewin itong nirequest mo long time ago. Sorry ko natagalan, pero sana mapanood mo at active ka pa sa channel natin. Okay? Kita-kits tayo sa next na review, mga kumag. Peace out.